Hi guys! This is Catherine Feliciano and I just want to share with you all na ako po ay nagpa-veneers! Ganun. Ganda yarn! Arte yarn! Ayan. So, I have a lot of questions po dito na mga tinatanong ng mga balak magpa-veneers, kung bakit ayaw nila magpa-veneers or yung mga alam nila sa veneers. So, I have a lot of questions dito na katulad ng worth it ba magpa-veneers? Bakit IMAX? Or bakit hindi zirconia? Mas matibay ba ang zirconia kaysa sa IMAX? Anong shade ng veneers mo? Anong mapapayo mo na or masasuggest mo na color ng veneers? How to maintain? At hindi ba nakaka-bad breath? Or nakaka-bad breath ba ang veneers? Syempre lahat yan sasagutin natin. Mag-i-intro po muna tayo. Let's go! Bago natin sagutin lahat ng mga questions, sasabihin ko muna kung saan akong dental clinic nagpagawa ng veneers ko, which is Juan Adela Dental Clinic sa may BGC. Ang alam ko meron din silang branches sa Makati and meron pang isa, parang medyo malayo yun. But pwede nyo silang i-search sa TikTok. Meron silang Facebook page sa Facebook also. And i-type nyo lang po ang Juan Adela Dental Clinic. So, bakit nga ba Juan Adela Dental Clinic ang aking napiling dental clinic na gumawa ng aking veneers? So, first, 2024 talaga, nakakakita na ako sa TikTok, sa Facebook talaga ng mga nagpapa-veneers. Pero ito, hindi lang naman dahil sa gusto ko lang ng paarte lang. Hindi naman ganon. Before kasi, naka-composite veneers na ako. And yung dalawa lang, yung front teeth ko lang. Kasi nga, meron na ako dating pasta and nagde-discoloration na siya. Kaya napag-desisyonan ko na magpa-composite veneers. And then, yung gumawa ng composite veneers ko before 2022, around 2022 yun or 2023, before ako pumunta dito sa Canada, hindi ganun kaganda yung pagkakagawa ng composite veneers ko. And as in, parang siyang may mentos, na nasa unahan talaga, and ganun ako magsalita. And pag naka-side view ako, may mga pictures ako na naka-side view talaga na ganun talaga yung teeth ko. So, talagang tiniis ko siya for almost 2 years din. And iniisip ko rin kung ipapa-composite ko ulit yung front teeth ko. Yung aking teeth talaga is asymmetrical face ako. And then yung teeth ko talaga is nag-move na siya. Dati kasi ako naka-braces and hindi ko rin na-maintain yung paglalagay ko ng retainers. So talagang nag-move na siya. So ilang taon na rin yun. Siguro mga nasa 5 years ago, ganyan na naka-brace ako and hindi naman ako nag-maintain ng naka-retainer. So talagang yung ngipin ko is nag-move na siya. So kahit i-composite yung harap ng teeth ko, yung front teeth ko ulit, kung ipa-composite ko siya ulit, ganyan, whatsoever, is hindi na rin talaga siya bagay sa aking bite or sa aking smile, ganyan. Kasi malaki talaga yung smile ko ganyan. And then, medyo nag-iba-iba na yung alignment ng teeth ko talaga. So, napag-desisyonan ko na talaga na magpa-veneers. And before ako magpa-veneers talaga, and bago ko napili yung Juan Adela, syempre, nagtingin-tingin muna ako ng mga dental clinic na magagaling, ganyan. And syempre, kung gusto mo ng maganda, maayos talaga, and natural na look ng ngipin, ganun talaga, mahal talaga, di ba? So, yung ibang mga nakita kong dental clinic, mahal, sobra yung per tooth. So, ang isa sa pinaka-choice ko talaga, number 1 choice ko is zirconia. Pero, ang pinaka-ano ko sa zirconia is hindi siya natural. Hindi siya natural, yung materials niya for me, hindi ganun ka-natural tingnan. Ang gusto ko yung medyo translucent, ganyan. Kaya ang napili ko is IMAX compared sa zirconia. Pero pagdating talaga sa tibay talaga, zirconia talaga, compare sa IMAX. Pero since gusto ko rin naman kasi na hindi naman kailangan na sobrang tibay naman ng ngipin ko. Gusto ko yung sakto lang, matibay, pero hindi naman kailangan diba? So, mas napili ko, mas okay sa akin yung aesthetic, tingnan, mas natural tingnan. So, napili ko yung IMAX. And then, about naman sa shade na napili ko is BL4. Ayan. And yung teeth ko talaga, yung natural teeth ko talaga is yellow talaga siya. Yellowish talaga yung teeth ko. Kaya medyo napili ko yung medyo angat ng konti sa ko. Pag sinasabi, parang hindi naman pantay, ganyan. For me kasi, insecurities ko na talaga yellow ko na teeth talaga. So, kaya gusto ko ng medyo white din naman, diba? So, BL4 yung napili ko. Hindi naman siya sobrang white in person. Natural naman siyang tingnan and hindi siya sobrang nangingibabaw yung pagka-white din ng teeth ko. Yung may pagka-translucent siya. So, ito na. Sasagutin na natin yung mga questions. Worth it ba magpa-veneers? For me, worth it siya. Kung katulad nito na nasa ibang bansa ka naman, meron ka naman pambayad ng ng pampa-veneers mo, matagal mo naman siyang magagamit, ganyan, yes, worth it siya. And kung insecurities mo talaga, yung ngipin mo, oo, worth it siya. Ayan. And nasabi ko na kanina yung bakit IMAX, bakit hindi zirconia. So, nasabi ko na yung kanina, nasagot ko na yung tanong, anong shade ng veneers mo? Nasagot ko na din, BL4.
BL4, BL3 po, BL3. Ayan, BL3. And how to maintain, hindi ba nakaka-bad breath? Ito yung number 1 na tanong talaga. Hindi ba nakaka-bad breath or nakaka-bad breath ba? Yes, nakaka-bad breath siya. Ayan. Nasagot na rin yan ng maraming dentist or doctor talaga. And yes, nakaka-bad breath ang veneers kung hindi nyo siya inaalagaan ng tama or hindi nyo siya nililinis ng tama. Every day, kailangan mo talagang mag-dental floss. Dental floss, number 1 yan. Dental floss, before ka matulog, mag-dental floss ka. Lahat yan, kasingit-singitan, dental floss mo yan. Magtututbrush ka, syempre. Mouthwash, yan. Kailangan mo yan. Para hindi maging, alam mo yan, kanal ang iyong biveg, ganyan. So, nasa proper, proper cleaning, kung paano mo aalagaan, paano mo i-maintain na malinis, maayos ang iyong veneers. And syempre, iingatan mo siya. So, yun naman yung magiging payo ko sa inyo.